Ito, pakinggan nyo muna ito ha, kasi ito din yung tinawag naman silang pork barrel king. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda. Ayan ang pork barrel king, grabe. Tinan mo, itsura pa lang, oh. Parang kakanta na ng pyramid! Ba't ganyan itsura niya, no? Sorry hindi ko naman nilalait, Walang kasamang panlait to, ha. Nagsasabi lang ako ng naoobserbahan ko. Pero itsura niya, itsura ng mga tomboy, no? Na may NMAX. Diba? Ganyan itsura ng mga yun, eh. Sorry, walang panlalait doon. Okay, inaano ko lang kasi baka mamaya, tomboy pala to, hindi natin alam. Ako nagtatanong lang That is just a question. I'm not insinuating anything, I'm not insulting him. Para lang tama yung ano ko, baka mamaya kasi, tama lang yung ano ko, yung bagang pag-address ko sa kanya, di ba? Kasi, baka magalit yan pag tinawag kong boy o ano, di ba? Hindi natin alam. Kaya nga, ako nagtatanong lang pareho ba tayo ng obserbasyon? Tatanong ko lang yung mga audience natin na nanonood. Pareho ba tayo ng obserbasyon na parang mukhang tomboy si Sandro? Ako nagtatanong lang Eto tanong lang. Seryosong tanong ito Seryoso ito. Kasi baka mamaya may mali lang sa pananaw ko pagtingin ko. Diba? Report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan na automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Grabe. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo. Nako, ayun na naman siya. Kasalanan ni Duterte kung bakit malaking allocation nila. Sigurado tayo dyan, kasalanan ni Duterte yan. Alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula. Grabe, no? Ang tawag pa nila doon, sa ganong klaseng sistema, eto, nakita nyo yan? Grabe, no? Ayan, no? Ang tawag pa nila dyan, yung, ano ba yan? Ulitin natin, yung allocation budget calling for DPW8, Baseline, Balance, Manage. BBM. Talaga, tangina. Yan ang tinatawag na kapalan na lang talaga ng muka. Proud pa. Ganun Ayan Hindi ako nagsabi niyan, Kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula. Baseline, Balance, and Managed Formula. Bago! So, yung allocation o yung pork barrel na tinatawag ay tinawag nilang BBM. Putang ina. Sorry sorry. Ayoko na magmura pero ito yung tinatawag na habang gumagawa ka ng kasalanan, proud ka pa. Habang alam mong may nangyayaring hindi tama, dahil sabi na Supreme Court, bawal ang pork barrel Alam mo nang mali, pero proud ka pa. Sang ka pa.
Only in the Philippines. Sa ibang bansa, kinahihiya na pagka konting pagnanakaw lang eh. Alam nyo ba, ito mga kababayan, makinig kayong mabuti. Ito, napanood ko talaga ito. Ito ay isa sa mga findings sa Japan. Okay? Sabi doon, bakit hindi nawawala yung mga cellphone pag ipapatong? Kasi ganun doon eh. Gusto mo i-reserve yung seat mo? Halimbawa, papasok ka sa Starbucks at gusto mo i-reserve yung seat mo, iwan mo cellphone mo. Walang pipitik yan unless nandyan ang mga Pilipinong opisyal ng gobyerno. Pero pag walang pipitik yan. Kasi iyang cellphone mo is a sign of preserving that seat para pag bumili ka, hindi ka nakatayo, hindi ka nakakaistorbo. So, uupo ka ngayon. Ganon. Sa mga tanong ko nga sa mga Japanese friends ko, mga sacho natin dyan, sabi ko, bakit hindi pinipitik yan? Bakit tapos sa taxi, pag may sukli, talagang kahit 100 yen, isosoli sa'yo yan. Diba? Kahit ganyan lang, isosoli sa'yo yan. At kahit sasabihin mo, no thanks, tatanggi yan. Diba? Bakit? Kasi sa kanila daw ang prinsipyo, kailangan deserving ka. You deserve that kind of, hindi ka para bagang, hindi, kinakuha ko to out of not working for it, parang ganun. O hindi mo diniserve. Doon sa kanila, ganun sila pag hindi deserve, hindi nila kukunin kasi kahihiyan yun. Di ba? Parang hindi sa kanila honorable yung ganun. Sa atin, hindi mo na nga deserve. Pag nanakaw na nga, inilalagay mo pa pangalan mo. Di ba? O ito, pangalanan nyo na yung BBM. Pangalanan nyo na yung balance. Ayan o. Ang linaw baseline, balance, manage. Pinilit talaga ang BBM. Walang kwenta eh. Ayan walang kwenta yung pangalan na baseline, balance, manage. Anong klaseng yan? I mean, halimbawa, di ba, BPI, Bank of the Philippine Island, talagang bagay, BDO, Banco de Oro, di ba? Alam mo yon, yung talagang tama. Dito, parang nakaisip lang. Basta, ipilit natin BBM. Balance, anik-anik, at saka baseline, balance, management. Bahala na si Batman kung anong susunod na mga words dyan. Basta lang maipilit natin. Ganun sila ka-proud sa katarantaduhan nila. Only in the Philippines. Hangin si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi, ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa district. From the President's Budget yan Ladies and gentlemen, 30 billion ang allocable ni Sandro at ng pinsan niyang si Martin Romualdez. Allocable, BBM. Sa kanila yan. Ibig sabihin, naka-allocate sa kanilang distrito yan. Ganyang kalaki. Saan galing? Saan galing? Sa Senado ba? Hindi. Saan galing? Sa Office of the President mismo. Tapos sasabihin nilang, walang kinalaman si Marcos. Gago! Ang linaw pa sa mas malinaw. Ayo. ICI. Malinaw pa sa mas malinaw yan. Tapos sasabihin nyo, there is no direct link to the President. At the same time, walang direct link din kay Romualdez kaya hindi pa nakakasuhan. Gago! Ano ba? Bobo ba kayo dyan sa ICI o talagang bobo lang kayo? Ayan na Engineer, hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM parametric formula sa mga district engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable.
Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billy Ulitin Martin natin yung Channel. part na yun, ha? Ay, sorry. Ba't nawala? Umabot sa 30 Na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez Wala. at Kaimer Olaso ang Alam mo, mga kababayan, kahit anong paglilihis gawin ng gobernong ito, kasi hanggang ikaw ay nandun sa katotohanan, mananaig ka mananalo ka. Ayan ang advice ko yan. Kaya din ang advice ng aking tatay palagian. Just stick to the truth and you would succeed sa lahat ng bagay. Especially in vlogging. Just stay on the truth. Doon ka lang sa totoo. Hindi ka magkakamali. Kasi alam mo, kaming magkapatid, ina-advise kami palagi ng aking tatay. At alam naman ng tatay namin na hindi kami kasindunong niya. Kasi abogado tatay ko, magaling talaga yan. Trial lawyer yan, corporate lawyer yan. Kabisado niya pasikot-sikot kaliwa kanan. Isa lang ang advice niya sa amin. Kasi kami, pinilit niya kami nung mag-abogado. Ako naman si Banat Bay, ang hilig ko kumanta. Hindi. Ang hilig ko magtambol. Alam mo yung tambol? Kaya ako nag-aral ng sa College of Music sa UP Diliman. Panis, Brad, panis. Diba? Musikero ko, musisan ako, Brad. Tapos si Utol, nag-Sanbeda, yun. Yan ang isa sa pinakamalupit na pag-aaral ng law. Nag-law rin naman siya, kaya lang, bandang 2 years to 3 years, nagloko-loko na. Ayun, nagmahal, umibig, nagkaloko-loko. Debiro na. Binuking, ano? Huwag niyo sasabihin. Hindi. Basta ganon. Tumigil siya. Anyway, in other words, hindi namin naabot yung naabot ng aming tatay. Di ba? Pagdating sa talino, pagdating sa accomplishment sa school. Pero ngunit datapat subalit. Ang sabi lang niya sa amin, isang advice lang, stick to the truth. Panghawakan nyo yung katotohanan and the rest, alam mo yun, matututunan mo na. Huwag kang magsinungaling. Panghawakan mo lang yung katotohanan at ang mga tao manunood na sa'yo. Kaya nga natutuwa ako Kasi yung mga nanonood sa atin, hindi ito walang biro. Ayoko na lang sabihin, mga tycoons. Mga dating senador, dating mga matatas. Di ba si Pangulong Duterte nga noon nanonood sa ating madalas, pampatulog niya tayo o pampagising. Di ko alam kung which is which. Basta talagang, di ba nakita nyo naman, it's because we are sticking doon sa truth. Hindi tayo nagmamalaki. Wala tayong dunong kung hindi yung katotohanan. Panghawakan natin. Bakit ko sinasabi yan? Hindi dahil sa nagmamalaki tayo. Sinasabi kasi natin yan, dahil pag ikaw nag-stick ka dun sa truth, lalabas yan at ikaw ay magiging tama. Naintindihan natin? Katulad nito, galit na galit sila kay Zaldico kasi sinasabi nila na ano lang yan, nag-iimbento, ganito, hindi totoo yan. Sabi ko naman sa inyo, I know, si Zaldico merong mga kasinungalingan. Alam ko yun. Pero meron din siyang mga katotohanang sinabi. At yung mga katotohanan niyang sinabi, nakita nyo ngayon, lumalabas. Diba? Lumalabas kasi sinabi niya katotohanan. Ayan yung sinabi niya na ano nangyari? Eto, alinaw-linaw. Allocation ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Lumabas sa pag-aaral nitong PCIJ na ito. Doon pa lang
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng